bakit ang daming ang bumibili nitong 2023 or 2022 rather, Toyota Fortuner na Unlimited? Alam ko nakalagay itong Legender, pero ito ay Thailand specific lang ito. Pero yan ay added on accessories. So yan, tara, simulan ko nga. Nakapag-desisyon na ng mga Toyota dito sa Pilipinas or rather sa Thailand, gawin natin lahat na black trims. Black trims dito, black trims dito. Blacked out yung pinapaligiran ng Toyota logo. Tapos ayan, dito rin lahat black, 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 upang maipatunayan na yun ay isang sporty looking na Fortuner. At sabihin natin, yun na rin ang basically, yun yung pinupuntong top of the line eh. And then dito hindi sila nagpatinag para dun sa black trims na or sa black segment na mesh grills. Walang chrome dito. Ang tanging chrome lang naman yung logo ng Toyota emblem. Or ilalim ng hood, ang 2.8 liter na galing sa Prado na makina, tapos nilipat dito. At kadalasan ito yung ginagamit ng Toyota Innova eh. Kung hindi ako nagkakamali, 200 horsepower ang nilalaman ng makina nito. Tapos siyempre alam niyo naman yung kasabihan ng there's no replacement for displacement. Ito yung 1GD na nakalagay dito sa VIN number. Ayan. And pati rin pala ito, wala na siyang radiator cap dito sa sa radiator shroud. Lahat ng radiator cap ay nandito na sa taas ng reservoir. Yan yung pinupoint out na safety sa lahat ng mga modernong sasakyan dito. Airbags, tapos yan, high pressure valve ng aircon. Hindi ko mahanap yung low pressure valve eh, pero yan. So ito yung ABS module, kung hindi nyo na itatanong. Yan. Very neat, very clean. So good. Standard na rin ang hydraulic rods natin dito, syempre para ma-assist naman sa pag-angat ng engine hood. And then ayun, no, hindi ako nagkakamali, ito yung turbo eh, hindi dito na banda eh, yun sa ilalim. Yan, sa ilalim yan, dito banda yung turbo, papunta kasi ito yung airbox intake. Yan, sa ilalim siya. But yan, habang nakabukas pa yung hood, ito yung gusto ko lang titigan ng pansin. Two-tone 18-inch rims. Lahat ng halos lahat ata ng sasakyan na alam ko nagiging two-tone na yung segment eh. Kung natatandaan nyo yung territory na binidyo ko nung in-upload ko earlier, naging plain siya, plain color lang siya, one color scheme lang. Pero tingin nyo ba, pag itong mags na to nagkaroon ng isang color scheme lang, alin sa tingin nyo, yung gray or itong silver accents? Mas prefer ko itong silver accents, tapos isang buong silver accent lang siya. Kung itatanong nyo, ito ay 4 disc brakes. Yeah, that's good. Nagiging standard na siya for all Fortuners. Hindi ako sure kung sa G ay drum brakes yun. Pero ito ay, lahat nito ay disc brakes. One thing's for sure, ang natitirang chrome dito ay dito sa section na to. And then, yung door handles. Pupuntahan ko naman yung design ng pintuan. Two-tone yung design niya. Comes with the black, tapos yung red stitches dito. Dito lang ako nagduda kasi bakit sila naglagay ng red na padding pero hindi sila nag-offer na red na kulay. Kung natatandaan nyo yung Thailand spec, yung Legender, no-offer sila ng yung rich red na color scheme. Hindi ko alam kung ano yung color code nun. So ayun. But mas maganda sana kung nag-offer ng ng Toyota Philippines dito. Hindi lang basta white and black lang. White or itong color scheme na meron tayo nito, yung gray. Tapos yung stitches, tuloy-tuloy pa rin hanggang dito. Yan. Everything is here. Yan. Red stitches all the way. Siyempre aftermarket na yung nito, yung seats. Pero inside or underneath nito ay ganun yung color scheme nito, black tsaka red. Kung hindi ako nagkakamali Kung ako tatanungin, mas maganda sana yung turn signals dito na lang eh. Pero sure, maliwanag naman pala yung turn signals dito. Kung i-demo natin sa kabila, and then syempre yung hazard switch, yung turn signals. Ang napapansin ko lang, ngayon ko lang napansin sa segment na to is parang lahat ata ng
body scheme ng Toyota, mga SUVs. Gusto nila talaga ng pahaba eh. Okay, dito naman yung sa design ng likod. Ano ba dapat kung ako papipiliin ng design spec? Ito dapat gawing chrome. Yan, itong lettering ng Fortuner. Tapos ito added accessory ng ng may-ari, nilagay niya to para hindi magasgasan syempre yung bumpers. Tapos ito yung galaw ng ating turn signals. Yan, parang Audi o yan, ganyan yung itsura ng Fortuner kapag lahat ng ilaw ay nakabukas, down to the hazards, dun sa fog lights and yung headlights. Yan, gusto makita man lapitan, sige lalapit ko. Yan, diba? Headlights. Yan. Hazards again. LED fog lamps. Tapos yan, yung buong headlights. Paandarin ko yung high beams. May tsura na to. Yan, bang! O, diba? Lahat gumagana. Yan, tulad dito. Papunta tayo sa likod. Ayan, ito na may tsura ng likod. Yan, isang buong taillight yan. Gumagana lahat yan. Nasabi ko na to dun sa taillights Yan, ganun lang. Yan lang din na itsura nito. Yan. Titignan naman natin sa ilalim. Everything's blacked out. Tapos, yan. Ito yung LTD badging. May napapansin ako mga bang LTD, pinapa-color match. Especially yung roof. Lahat ng mga nakikita mong blacked out, yun, pinapa-color match yun. So, yan. Okay, since tumitirik na yung init ng araw, ayan, nadidito muna kami. So, ayan, amenities dito, yung glove box na may aircon sa loob. Tama ba? Tama ba ako? Joke lang. Ay, hindi, yan. Yan, may aircon sa loob. Yan. Pwede kang maglagay ng mga beverages dito, mga Gatorade, Red Bull. Tapos, yung kung hindi ako nagkakamali, dual zone climate control system. Sa akin iinit, yan, sabihin natin yan, 30 degrees. Magandang innovation nga talaga yung ginawa dito, no? Sana standard na lang lahat sa mga sasakyan na ganito yung feature. Pero syempre, mamahal nga naman ang kadadagdag mo ng feature, mahal na mahal ng mga presyo ng mga sasakyan. So very sporty siyang tignan. Yung dashboard, masasabi ko lang, ito pa rin yung dashboard na disenyo mula nung na-release yung Altis nung 2013. Ganun pa rin, it's still the same. Katulad na sinabi ko kanina, lahat ng mga added accessories ayun, preferred dun sa sa may-ari syempre. Tapos ito ay 6-speed automatic transmission. Yan. Tapos yung manual transmission natin, yung upshift ay pataas. Ano lang yung wait lang. So ito yung camera, actually naka sport mode siya, pero I think may certain speeds na available yung 360 degree camera. So yan. And into reverse. Ito yung reverse camera nga pala. Yan. Yan, magkakaiba pala siya. Yan. Okay. Guided lines. Yan. Tapos ito yung radio nga pala ng Toyota LTD na Fortuner. JBL sponsored. Nag-tie up sila ng JBL. Kumbaga, itong mga tweeters na to, yan ang pinagkaiba. Tapos ito pala yung tweeters. I'm not sure kung ito ay additional tweeter or mid-range speaker. Hindi, alam ko kasi mid-range speaker nandito Hindi rin ako sure kung meron tong added subwoofer sa likod. But sige, tignan natin. Ngayon ako nakasakay sa LTD. So, ayan. Ito ay yung aircon sa upuan. Kung hindi ka naniniwala, may bubugang air conditioning dito sa sa upuan. Yun nga lang, kung di ako nagkakamali, natakpan na ito So, yun yung ideal function nitong air ventilated seats. Hindi ako sure kung ito ay heated. Hindi. Ito ay pampalamig nga lang talaga. So, yan. And since syempre ang limited ay gustong-gusto nga nila naman yung mga blackout na trims, blackout din yung parang wood finishes or design. Ito naman yung tatlong modes ng Fortuner. Meron tayong eco, lilitaw at lilitaw yan dito. Tapos normal, and then yung sport. Alam niyo naman kung ano yung gagamitin ko dyan, 'di ba?
yung traction control off. Yan yung kapag yung traction control ay na-disengage, yung pre-collision braking system, in which yun yung safety feature ng Toyota Fortuner, in which kapag may pedestrian, hindi pala pedestrian, kapag sabihin natin yung sasakyan nyo sa harap biglang preno rin tong sasakyan na to, within emergency case lang naman. So pag binuksan natin ulit yan, back to normal lahat yan. Andito ako sa back seat. Air conditioning wise, ayan, dito naman siya. So yan, pag ginawa kong automatic, may pagka-automatic rin pala dito sa likod. Okay, so yan ang mga vents natin. Nasa upper upholstery siya. Hindi siya dito dun sa gilid, di tulad ng mga ibang SUVs, or dito sa center armrest. Charging ports yan by USB. Tapos yun, tuloy-tuloy pa rin yung ating peg na two-tone red na may black. Tapos nga pala, kahit ako nandito sa likod, ito ay fully automatic windows. Ayun nga na, nakalock lang. Pero yan, you see the letter A? Okay, de-demo ko naman sa inyo yung rear automatic lift gate. Yan, it goes up. Tapos yan, ito yung rear seats na ibababa na siya. So hindi ko lang gets bakit sa lahat ng Toyota ata, di ako sure kung sa Prado or sa Land Cruiser ganun din, bakit ito ay pataas? Why not gawin na lang nating, alam niyo yon, yung fully flat. So yan, yung mga air conditionings. Tapos yung seatbelt na yan para sa yan sa mga bata yan. Meron nga tong yung sinisipa para siyempre mag-automatic yung pagbaba ng pintuan. And then, just like I said kanina, yan, nandito pala yung speakers. Baka ito ay yung subwoofer nakasama dun sa JBL Premium Audio System. Nice. Try nga natin. Hindi gumana. Sige, pindutin ko na lang ito for traditional fashion. Yan. Ayos na. So nga pala yung point out, automatic na sa lahat. Yan, pati pataas, lahat ng windows. Since yan may letter A dito, yung designated na automatic lahat ng mga windows natin. And then lahat ng mga additional trims, kumbaga napapansin ko rin dito sa likod, parang pahaba na talaga yung Fortuner. So yun yung gusto talagang detail design ng Toyota. And then kung galing ito sa punchline ng isa sa mga tropa ko, kung bibilin mo yung puting version nito, mukha siyang kotse ng St. Peter's. Gusto nyo ba i-point out ko yung mga blacked out na things? Ito dito sa tail lights, pinaligiran yan. Ito yung tinuro ko lang kanina, pati yung flarings blacked out din. Yun nga lang, kapag sabihin natin kung medyo maselang kayo, dapat nalagay ito ng ng trim restorer para tumingkad naman yung pakakaitim nito. Kasi kapag naging green na to, grayish, ayun, nagiging matabang na sa mata. So ayan, pati ito, ayan blacked out hanggang doon sa headlight. Alright, so adjust lang natin yung seats. Electronically powered siya. Alright, see, ito yung tsura. 3-spoke steering wheel, paddle shifters dito, tapos yung voice commands, everything else. Ayan, cruise control stock, yan dito siya, yung maliit na yan. Hindi ako sure kung adaptive so okay. Seat belts, no pressure. Let's go, ikot lang tayo ng maiksi dito sa location namin. Then to drive, 6-speed activates. Yung camera is now available lang siya sa certain speeds, hindi ako nagkakamali. Kung kayo ay magiging first time mag-drive ng SUV, maninibago lang kayo ng konti. Yan, yun na, hindi na siya available yung cameras for some good reason, kasi bakit kayo hahato na may cameras. And then meron pala tong blind spot. So blind spot assist, ilaw-ilaw siya kapag merong, sabihin natin
dito sa Pilipinas na senaryo, yung mga motor, yun ang kadalasang gagamit yan. Pakinggan natin yung horn. Still all stock. Okay, just a little bit of a cruise. Normal mode pa lang to. I can see may hatak na on 2.8. 1,500 RPM. And napapansin ako dun sa suspension, yung suspension nito ay redefine na to. Parang hindi ako nagkakamali, nag-review ako ng Fortuner na na manual, yung 2018 version nun. Tapos ngayon, onti-onti na lang itagtag, I can say. Pero syempre, may sadya talaga ang Toyota para dun Kung tutusin, ginawa nilang ganun yung suspension para mabawasan yung body roll, yung kasi aminin natin yung isang SUV nakalaban nito, which is yung Mitsubishi Montero. Sobrang lambot pero ito sakto na kapag alam kong hindi ito 4-wheel drive, pero alam mo naman na kapag aakyat tayo ng bundok, kailangan yun na hindi sobrang lambot ng suspension. Kaya ito tama na to. Pero kapag dadrive mo to sa city at sabihin natin maselan yung sinang merong ganitong sasakyan, yun baka masabing matagtag ito. Pero mas redefine naman na yung suspension specifications dito. Yung visibility, wala akong masyadong nakikitang blind spots dito sa Fortuner. Di ako nahihirap mag-i-drive, especially when it comes to parking. Pero pagka paatras, since nakasabit yung mga upuan dun sa third row seats, ang problema kasi nun pagka ganun, may pagkaabala siya. Ayan, gumagana yung automatic headlights. Very convenient. Napansin ko dito, may mga lighting rin pala to. Okay, hindi ko alam kung napapalitan yan pero okay na sa akin yung puti. Alright, tingnan natin kung pinagkaiba sa sport. Okay, katulad na sinabi ko kanina, titigas yung manibela niya. At kapag nilagay mo dyan, pwede mo paglaruan yung paddle shifters. Downshift. Okay, wala siyang rev matching. Ayan, damba ng damba yung transmission o yung sasakyan. Yep, I can feel yung lakas ng 2.8. Okay, 200 horses. Brakes are good. Firm with the brakes. Hindi siya yung sobrang sensitive na lang yung second comment ko dito sa busina, medyo mahirap siyang dalang yun, yung itong bungka maumuong kailangan gamitin. Alright, gamitin natin siya yung sport. The good thing about itong limited St. Peter. Pearl white yung kulay nun. Pero ang napansin ko lang dito sa ating tinetest drive natin, yan, lakas. May lakas tong Fortuner. 2,000 RPM lang yun. Nararamdam ko yung lakas. Alam kong hindi ko mabigyan ng justice yung yung lakas ng 2,000 RPM ng 2.8. Pero malakas. Yan naging helpful yun. May sumingit na motor sa amin dito. Yan, buti nag-blink yung blind spot monitoring system. Malakas yan. Malapad ba yung malapad ba yung Fortuner? Mas lumapad ng onti-unti lang. Pero manageable naman talaga to. Kung yan ay sabihin natin medyo kinakabahan kayo, kung galing kayo sa sabihin natin sa sasakyan na Mirage, huwag kayong kabahan. Mga isang linggo kayo kakabahan, then okay na kayo. This one, subukan natin. Let's see how it goes.
1,000 RPM. Ngayon medyo nag-enjoy na ako dito sa paddle shifters. So there we go. Tingnan natin kung may dadaan. There's no person na dadaan. And then I think may tire pressure monitoring system dito. And then yan. Okay. So turn signals once again. Overall, yung power output nitong Toyota Fortuner na LTD, on point. Big improvement sa major improvement, kasi huli kong drive na Fortuner, hindi ako nagkakamali. Then na-drive ko pa yung first gen na Fortuner. Wala siyang intercooler, 105 horsepower. Laking difference nito from syempre 2.5 nga lang yun eh. Wala nga siyang intercooler. Malit lang yung pagbuga ng PSI ng turbo nun. But yeah, yan. Pasadong-pasado sa akin to. Magiging perfect to kapag yung inyong nabili ay yung 4x4, kasi bagay na bagay ito para sa one last thing. Okay. Balik na natin siya sa normal. Ayan, chilling na lang. Balik natin sa drive. Ayos, ganda na experience dito sa LTD na Toyota Fortuner. May mga di ako nakakamali. Parang magkano bang presyo? Lalagay ko na lang yung presyo dito. Sa mga nakabili nito, congratulations. Grabe, wala akong dami kong sinasabi sa lakas ng Fortuner. So yung mga pedestrians. Okay, into reverse. Dito natin magagamit yung reverse camera. Ayan. May 360 degree camera nga rin eh. Tapos yan, really useful, really convenient. Hindi ako maselan sa camera wise ha, pero iba may preference na malino yung camera ng brand na ganito, ganun. Yan, keep doing my thing. Right. Ayan, tutukan ko na maigi to. Yan yung really classic na black and white na dial lang to. Yan yung hanggang 200 km/h. Very basic design. Here's kayo kung ano yung susi. Ayan, keyless entry na siya. So, yan. There you go. Doon na magtatapos ang aking review dito sa Toyota Fortuner na Limited. Maraming salamat sa pagsuporta niyo guys. Hindi ko makakalimutan yung pagpapanood nyo dito, and syempre sa pagpapanood ng ads. Like, comment, share, and subscribe, and yun lang. Take care guys. Bye bye.